Welcome in our Sunday message. We called it Recap Sunday Message. We are discussing last Sunday, online tayo regarding the Father's love. We are discussing the mga klase ng isang ama dito sa lupa. Last Thursday, we discussed the following. Number 1, abusive father, maabusong ama. The second one is the controlling father. And the third one is directive father, mapag-utos na ama. And pang-apat ay overprotected father. Tonight, we will discuss it, the doubting father. But before that, allow me to pray first so that we can lead by the Holy Spirit. Let's bow our head. Let's pray. Father, once again, we thank you for this great opportunity to share our Sunday or recap Sunday message so that we can discuss many things regarding this topic, Father God. Lord, we allow the blessed Holy Spirit to be with us and guide us and direct us. Thank you so much. In this we pray. Amen. By the way, our message is not for the believers, not for active sa church. Our topic is about worship evangelism. So, hindi ito para sa mga matatagal ng Kristiyano. Ito ay para sa mga baby or pre-believer na inaabot namin sa community. Okay? So, pang-apat is about doubting father, mapagdudang ama. Common denominator bakit mapagduda ang ama ay kasi yung mga anak hindi honest. Mga anak ay may mga secret na ginagawa. So, ang dating sa tatay, nagdududa sila, baka hindi na nag-aaral o nababarkada na. Yun yung mga katangian. So, nothing to worry about sa father na nagdududa. Unless ito ay may negative connotation at the back of his mind. So, therefore, isa sa mga katangian ng ama dito sa lupa ay mapagdudang ama. Next, ito naman yung absentee father, yung malayong ama. Ito yung tatay na matagal na sa abroad. At yung mga anak at yung asawa ay naiwan dito sa Pilipinas. Medyo technical sa atin sa panahon ngayon sapagkat yung parenting, yung fatherhood, yung pagiging tatay ay hindi na nagiging modelo sa mga anak kapag sila ay nag-asawa. In other words, for example, yung anak nila nag-asawa na at nagkaroon